Sa tuluyan ng pagsiklab ng sigalot sa gitnang silangan ay lalong ang mas pinaigting ng bansang Israel ang kanilang pakikipagdigma at sa ngayon ay nahaharap nga ang pwersa nito sa pakikipaglaban sa 7 bahagi ng battlefronts, kabilang na dito ang tunggalian laban sa mga Hamas sa Gaza, mga Houthi rebel na nagkukuta sa Yemen, gayon din ang latest na mas pag-igting ng kanilang mga pag-atake para pulbusin ang mga Hezbollah na nasa nasyon naman ng Lebanon. At ang huli ay ang nakahanda na umanong pagganti nila ng malakihang pag-atake kontra naman sa matalik nilang kaaway na bansa ng Iran. Sa kasalukuyan ay habang nagpapatuloy pa rin ang operasyon ng IDF para ubusin ang mga Hamas, ay wala na ring humpay ang panibago na namang matitinding strikes ng mga Israelita patungong Kapitolyo ng Lebanon na Beirut. Subalit bukod pa doon ay kahit katatapos lang ng ilang mga pag-atake sa lugar ay muli ngang nanawagan ang IDF para naman sa mga bago pa muling evacuations o pagpapaalis sa daan-libong mga sibilyan na nasa naturang kabisera. Ang naturangang mga hakbangin ay hudyat na muli nga itong magsasagawa pa ng mga sunod-sunod na airstrikes para pa rin suyurin ang ilan umanong mga miyembro ng Hezbollah na sinasadyang magtago o pumwesto sa mga lugar na maraming madadamay na sibilyan. Pero bukod tangi sa lahat sa ating nabanggit ay ang pinakapinagtutuunan talaga ngayon ng sandatahan ng mga Israelita ay ang kanilang isasagawang retaliation bilang ganti o ang kanilang pagresponde sa ginawang missile barrage ng Tehran patungong kalupaan ng Israel nito lamang nakalipas na araw ng Martes. Ayon sa pahayag ng Israeli Defense Minister na si Yoav Gallant na sa ngayon ay masinsinan itong nakikipag-coordinate sa Estados Unidos kaugnay sa gagawin nilang kontra-atake laban sa Iran. Subalit sa huli ay nasa Israel pa din umano manggagaling ang pagpapasya sa lahat, kung kaya't dahil nga dito ay hindi nila lilimitahan ng sariling persa sa kahit ano pa mga opsyon na kanilang kailangang gawin, kabilang na dito ang pag-target sa ilang mga nuclear facilities na pasekretong binubuo ng mga Iranians. At sa kabila ng matunog na mas matinding pagganti ng Israel laban sa Iran ay isa nga sa mga general ng Tehran ang kanilang pinaka-inaasahan kung ano nga ang mga gagawin nitong hakbang para naman hadlangan ang napipintong malakihang retaliation ng mga Hudyo. Ang tinutukoy natin dito ay ang commander ng Iran's Quds Force na nagngangalang si General Ismail Qaani na siyang ang itinalaga ng Iran bilang ang kanilang pinuno ng Quds Force o ng tinatawag ding Islamic Revolutionary Guard Corps Overseas Military Intelligence Service, o sa madaling sabi ay ito ngang si General Qaani ang siyang naging kapalit ng nooy si Qasem Soleimani na siya namang in-assassinate ng Amerika sa pamamagitan ng isang drone strike na naganap sa Baghdad noong year 2020. Yun nga lang ay sa kasalukuyan, ayon mismo sa inihayag sa Reuters ng dalawang senior Iranian security officials, ay hindi na rin nga umano makontak si General Qaani magmula nga nang ito ay bumiyahe patungong Lebanon noong pang-araw matapos mangyari ang pagkakakitil sa Hezbollah leader na si Hassan Nasrallah. Kaugnay pa nito, ayon naman sa isa pa ring opisyal, ay habang nagaganap ang pambobomba ng IDF para targetin ang isa pang magiging kahalilisanan ni Nasrallah na si Hashim Sapyadin, ay kasalukuyan umanong nasa isang southern suburb ng Beirut noon si Qaani. Subalit mula din sa nasabing araw ay hindi na rin nakontak pa ng Hezbollah at ng Iran ang naturang commander ng Quds Force. Sa panig naman ng Tehran, bagamat galing din sa mga security officials nila ang mga salaysay na tila'y pagkawala ni General Qaani, ay dumepensa naman si Eraj Masjidi na siyang tumatayong ang deputy commander ng naturang hanay at sinabing ang kanilang pinuno ay nasa maayos umanong kalagayan at patuloy na ginagampanan ang ilan sa mga aktibidades nito. Pero sa kabila ng mga demand ukol sa pag-i-issue ng isang formal statement upang ito ay patotohanan, ay sinabi muli ng Deputy Commander na hindi na umano ito kinakailangan pa. Kung kaya't sa mga pagtangging iyon mula sa side ng Iranian forces ay mas nagiging matunog nga ang posibilidad na wari sa ngayon ay tila'y nasawi na rin dahil sa pag-atake ng Israel ang siyang ang pinakapinuno ng Iran's Quds Force na sinasabi pa namang may posibilidad din sanang ang maging susunod na iluluklok bilang ang bagong pinuno ng Hezbollah matapos ngang makitil na rin ang ilan pang naunang hahalili sana sa leader nilang si Nasrallah. Sa ginawang pagpapaulan ng nasa 200 missiles ng Iran patungong kalupa ng Israel noong nakalipas na Martes, ay nagawa ngang ma-shutdown ng mga Israeli air defenses ang karamihan sa mga ito sa tulong na rin ng assistance mula sa US forces. Kung kaya't dahil din dito ay napaka-minimal o sobrang liit lang din ang naging danyos ang naidulot ng nangyaring missile salvos sa panig ng mga Hudyo.
Kaya't sa kasalukuyan ay ang pinangangambahan nga dito ay ang magiging pagganti ng Israel, lalo pat nangako nga itong hindi sila papayag na palampasin ang ginawang ito ng Tehran, at sakaling maganap na ang inihahandang pag-atake ay isa lang ang magiging pinakatiyak dito, at iyon ay ang mas lalong pagtindi ng digmaan sa pagitan ng dalawang nasambit na bansa. Handa na nga ba ang Israel na lubusang banggain ang puwersa ng Tehran, o di kaya'y mas mukhang dapat nating baligtarin ang katanungan at sabihing sa nangyayaring mas pag-init ng sigalot ay nakahanda na nga kaya ang Iran na matikman ang magiging pagganti ng mga Hudyo kaugnay sa 200 missiles na pinalipad nila laban sa teritoryo nito? Ayon sa mga datos na sa kasalukuyan ay lamang na lamang sa puwersa ang Tehran pagdating sa dami ng bilang ng mga personnel, gayon din pagdating sa paramihan ng weaponry, mapalupa man maging sa hukbong pangkaragatan. At kung ating ilalatag ang bilang ay nagtataglay ngayon ang Israel ng nasa 170,000 na mga active military personnel, katuwang ang kulang-kulang kalahating milyon o bilang na 465,000 na mga reservists, habang ang Iran naman ay lubhang mas liyamado sa quantity na tinatayang mayroon ngayong 600,000 active personnel, habang may katuwang pa nga iyon na nasa 350,000 na mga reserba at dagdag na 220,000 na mga paramilitary forces. Subalit, dapat tandaan na bagamat lamang sa dami ng kasundaluhan o pwersa sa lupa't karagatan ang mga Iranians, ay hindi nga ito ang magiging pinakabasehan upang iyon ay kanilang ikapanalo sa isang gyera laban sa mga Hudyo. Sa ngayon kasi ay alam naman ng buong mundo na pagdating sa mga sophisticadong militar na teknolohiya ay dito nakalalamang ng milya-milya ang Israel kumpara sa pwersa ng mga Iranians. Ilan lang sa halimbawa nito ay ang kanilang mga latest aircraft o mga fighter planes na nagtataglay din ng mas modernong mga bomba at missiles. Kaugnay niyon ay pagdating din sa aspeto ng air defense system ay nangunguna ang sistema ng mga Israelita pagdating dito, sapagkat nariyan nga ang kanilang pinakasikat na Iron Dome system na kanilang ginagamit para i-intercept ang ilang mga low-level rocket at ilan pang projectiles tulad na lamang ng small artillery na mula sa pinapakawalan ng mga Hamas at Hezbollah. Pero bukod nga doon ay meron pang dalawang layer ng missile defense ang Israel. Ito ay ang David Sling na siyang pangontra naman para sa mga paparating na mga short-range ballistic at mga cruise missiles. At ang pinakahuli at sa pinaka-highest end ay meron pa silang mga Arrow 2 at Arrow 3 interceptor na siya namang nakadesenyo para wasakin ang mga sumusugod ng mga long-range ballistic missiles. Ilang dekada na ngang napatunayan ng mga Hudyo ang husay ng kanilang mga pangproteksyon sandata laban sa katunggali nilang mga Persa, at ang huli ay nitong ang paulanan sila ng mga missiles mula sa bansang Iran. Pero halimbawa ngang ituloy o isagawa na ng Israel ang sinasabi nilang pagganti laban sa teritoryo ng mga Iranians, ay kaya nga bang salagin ng Tehran ang ilan sa mga mas malalakas at mas maraming bala na ititira sa kanila ng Israel Defense Force? Well, sa makatotohanang analisasyon ay maaaring sobrang laki ng magiging pinsala sa Iran sa oras ngang gumanti na sa kanila ang mga Hudyo, at inaasahan talagang mas madaming bilang ng mga Israel missiles ang siyang maglalanding ng tuluyan sa kalupaan ng Tehran, lalo pa nga't hindi ganoon kadami at hindi din ganoon ka-advance ang kanilang mga limitadong air defenses kumpara sa mga mas modernized na pandepensang sistema ng Tel Aviv. Nasabi natin ang bagay na ito lalo pat sa ngayon ay ang meron lang sa depensa ng Iran ay ang mga lumang S-300 na mula sa Russia at isang unit lamang ng mas bago na S-400 air defense system na sa kasalukuyan pa nga ay nakapwesto din lamang sa mga critical areas tulad ng mga pinaghihinalaang nuclear facilities, at gayon din sa mismong tinitirhan ng kanilang supreme leader na si Khamenei sa parte naman ng kabisera ng Tehran. Ibig sabihin ay sa senaryo ng malakihang Israeli missile strikes laban sa naturang Islamic country ay inaasahan ang ilan lang sa mga missile na mai-intercept ay iyong mga nasa nabanggit na area lamang, at tiyak ngang tuluyang mawawasak ang karamihan sa bahagi ng Iran na kulang sa mga proteksyong pangdepensa.
Kaya't sa tila'y naging bugso ng damdamin ng Iran nang sumubok itong paulanan ng misal ang mga Hudyo, ay nagsilbi talaga itong isang napakalaking maling hakbangin, lalo pat noon pa ay nangako na ang Israel na sino man ang magtatangka na isang panganib para sa kanilang nasyon ay tiyak umanong makararanas ng mas doble o higit pang ang pagganti mula sa kanilang persa. Idagdag mo pa ang US forces na mapapansin nga nating sa konting maling galaw ng Tehran ay agaran ding nakahanda ang mga ipinadala nitong mga aircraft carrier malapit sa kanilang karagatan na animoy naghihintay lang sa anumang mas agresibong gagawin ng Tehran forces laban sa kanilang binabantayang lubos na bansa ng mga Israelita.